tuso mo daw ang matching. May mas tuso pa sa kanya. So, nakita niyo na si Jacob, ninamangan niya yung kanyang kapatid na si Esau. Ngayon naman ay ninamangan siya ng kanyang tiyuhin na si Laban. So, doon pala siya nagmana sa kanyang tiyuhin. So anyway, ano ang laman mo? Paano natin iintindihin itong kwentong binasa natin ngayon? So, tayo po'y tumungtong na sa bahagi ng Bible, ng Genesis, kung saan ang pinag-uusapan na natin ay hindi ang kasaysayan ng mundo, kung hindi ang kasaysayan ng bayan ng Israel bilang bayang hinirang ng Diyos. No? And that starts with Abraham, na tinawag na Abram, pero ngayon ay binigyan ng pangalang Abraham. At mula sa kanya, ang kwento ng Israel ay sumalin sa kanyang anak. Hindi panganay, kung hindi ang anak ng pangako ng Diyos sa kanya, si Isaac. No? Ang panganay ay si, would you remember? Sino ang older brother ni Isaac? Si Ishmael. No? Pero kay Isaac, nagpatuloy ang kwento. And now, itong si Isaac na nakapangasawa ng relative din naman ng nanay niya na si Sarah, si Rebecca, yun, ay nagkaroon sila ng kambal na anak, si Esau at si Jacob. So ngayon, ang ating pong sinusubaybayan ay ang kwento ni Jacob. So nasa kwento tayo ng ikatlong patriarka, no? The third patriarch in the story of the chosen people, Israel. Itong Genesis 29, ito po ay kasama sa isang cluster na binubuo ng Genesis 29 hanggang sa Genesis 32. Tignan nyo yung Bibles ninyo. Ano ba ang laman ng Genesis 29 hanggang Genesis 32? So, dito po, ang kwento ay iikot sa pananatili ni Jacob sa lupain ng Padang Aram. Ang original na lupain ng kanyang nanay, no? Kung saan naroon ang kanyang uncle na si Laban. Ang Padang Aram ngayon ay more or less sakop ng lupain ng Iraq, kasi ito po ay bahagi ng lumang bayan na kung tawagin ay Mesopotamia. So, pag nagbabasa kayo ng Bible, tignan nyo kung saan umiikot yung kwento. Tignan nyo yung mapa. Kaya yung Bible may mapa para ma-imagine mo kung nasaan itong si Jacob. So, hindi po ito kwento ng paglalakbay mula Makati hanggang Cubao. No? So, ito ay mula sa bayan ng Israel, bumalik si Jacob sa Mesopotamia, na ngayon ay bayan ng Iraq. So, mahaba-habang journey yun. Kaya nga, sa chapter 28, narinig natin ang kwento ng kanyang paglalakbay. Okay? Now, itong Genesis 29, kung atin pong susuriin, although ito ay nahahabaan na kayo, ito ay consisting of 35 verses, 35 talata, 39 verses. Actually, sa 39 verses ng chapter 29,
ang kinocover na kwento ay kumigit kumulang ang mga highlights ng buhay ni Jacob for 14 years na nanatili siya sa Padang Aram. So, hindi po ito isang linggo na kwento. Hindi ito isang linggong pag-ibig, no? Ito ay 14 years kasi gaya ng narinig natin, 7 taon ang binilang bago ikinasal siya kay Leah, yung panganay. No? At siya uli ay nanilbihan sa kanyang uncle for another 7 years para naman makamit niya yung kasal niya kay Rachel, na talagang si Rachel talaga ang gusto niya. So 14 years, no? What we are reading in 1 chapter tonight is actually a story of a 14-year sojourn, no? So 14 na taon ng pananatili at paglalakbay ni Jacob dito sa kanyang tiyuhin. Okay? So at dito dahan-dahan sa pamamagitan ng estilo ng kwento ay ipapakitang ito ngang si Rachel at si Jacob ay parang magiging larawan ni Isaac at ni Rebecca. Kung ano yung kwento ni Isaac at ni Rebecca, in a way, magkakaroon ng semblance o pagkakahawig ang kwento ni Jacob at ang kanyang pag-aasawa, lalo-lalo na kay Rachel. So, that is the way the Bible tries to show na nandun nga yung interconnection of characters. Okay? Now, paano po natin i-divide ang kwento? Kung tayo gagawa ng isang simpleng outline para maintindihan natin itong kwentong ating binasa ngayong gabi, we can actually divide the 39 verses of the reading that we have tonight, 35 verses, into 2 parts. Yan, dalawang bahagi ang nilalaman ng kwento. Pwede natin sabihin na ang part 1 ng Genesis 29 ay mula sa verse 1 hanggang sa verse 30. Yan. Yan ang part 1. At dito, ang mga kwento o yung mga detalye ay binibigkis ng isang diwa. Ang diwang bumibigkis sa mga detalye ng verses 1 to 30 ay ito'y mga salaysay tungkol sa 2 beses na pag-aasawa ni Jacob. Yan. Diyan niya hinigitan si Isaac. Si Isaac, isang beses lang. Si Jacob, 2. Pero later on, malalaman natin na 2 beses siya ikakasal, pero 4 ang kanyang magiging asawa. No? Parang si Lucio ta. Hallelujah. So, yan, no? So, 2 beses ang kinasal. Ngayon, isipin niyo, ito yung Old Testament. Baka may sabihin nyo, tinuturo pala na sa amin ni Father Joey, pwede 2 beses. Ito po yung lumang tipan. Iba na po ito, ibang kultura po ito. Ano? Kaya dapat ang pag-iintindi natin dito ay hindi ito yung pinaka-main point. No? Yung tungkol sa pagpapakasal, ito po ay cultural. So ito ang kultura ng panahon ito. No? Pero ang kulturang ito ay nabago na. Okay? So, anyway, ang ikalawang bahagi ng ating tinunghayang kwento ay tatakbo naman mula sa verse 31 to verse 35
kung saan naman pagkatapos ng kanyang pag-aasawa ay ininarrate sa atin ng chapter nito ang mga unang anak, the first sons, kasi maraming magiging anak no? Pero ang mga unang magiging anak ni Jacob. So, later on, sa mga susunod na mga chapters, sisikapin po natin i-outline saan manggagaling ang kanyang mga anak. Kasi alam niyo, mula sa mga anak nito ni Jacob, ay mag-uugat naman ang 12 tribo na bubuo sa bayan ng Israel. Kaya kung titignan natin, si Jacob talaga ang amain o primary ancestor ng Israel. Kaya nga tinawag ni Israel ang Israel kasi later on, yan ang ibibigay na ikalawang pangalan kay Jacob. Si Jacob po, na literally ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ay sweeting. Sweeting. Tuso. Yan. Yan. Tuso. Yan ang ibig sabihin ng Jacob. Tuso. Bibigyan siya ng bagong pangalan later on ng anghel. Tatawagin siya Israel. Kaya sa kanya talaga mag-uugat ang 12 tribo ng Israel. Okay, so ito yung dalawang mahalagang developments ng kwento ni Jacob na inilalahad ngayon sa atin na chapter 29. Isa-isahin natin. So, una, tignan muna natin ang kwento ng kanyang pagpapakasal. Okay, so pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa disyerto, mula sa bayan ng Kanaan, na ngayon ay Israel, paakyat sa Mesopotamia o Padang Aram, na ngayon ay kilala natin bilang Iraq, si Jacob ay dumating sa isang balon. Yan. Alam niyo po nung araw, ang mga boundaries ng mga lupa ay minamarkahan hindi ng muhon. Walang muhon nung araw, unang-una Hindi mo pwedeng imarka yung muhon kasi yung muhon, pag muhon ay tatanim mo sa boundary ng lupain, pagdating ng ipo-ipo sa ilang, yung muhon na yun, tatabunan yun. Baliwala yun. Kaya, ang ginagawa nila yun bilang bahagi ng kanilang paglalagay ng boundary ng lupa, na yung lupang yan ay kanila, naglalagay ng balon. Yung mga nag-claim ng lupa. Kung ikaw ay nagpagawa ng balon, ibig sabihin, minamarkahan mo na yung teritoryo. Yan ay sa'yo. Yan, At alam nyo, sa disyerto, mahalaga yung balon. Kasi nga, kakaunti ang supply ng tubig doon. Yan, Hindi parang sa Pilipinas na over ang tubig natin. Sana pwede natin ipalit doon, Tubig, kapalit ay langis. Ganda sana. So, diba? Anyway, so, sabi dito, pagdating ni Jacob sa well, nakita niya na nagkukumpul-kumpul yung mga shepherds. Bakit? Kasi yung palang well ay mayroong takip. Yan, So, pag nagawa sila ng well ng araw, butas lang na ganyan. Butas lang. Tapos, tinatakpan niya ng bato. So, wala yung dinalagay na nakapanibot na parang pader. Kung hindi, butas lang talaga. Ngayon, dinalagyan ng bato yan, unang-una, siyempre, practical, para sa ganon, ay walang mahulog na tao man o hayop man, diyan sa balon na yan, Yan. So, kaya talagang tatabunan nila pag hindi ginagamit. Pero pangalawa, ito yung pamamaraan nila ng paglalagay ng lock sa balon. Kasi ang nilalagay po nilang takip, hindi po yung
karaniwang bato, kung hindi yung isang malaking bato na kakailanganin ng ilang tao para isara o para buksan. Para ba yung libingan ni Jesus, no? So, ang inilagay, ang irinol yung bato ay malaking bato. So, ganun yan dito, no? So, nagkukumpong sila, yung pala, para sa ganon, hintayin nila na lahat ay nandoon, bubuksan ang well. Yan. Para painumin itong mga tupa at ang mga anak ng tupa, no? Na nandoon. So, alam nyo, sabi nga natin, ang yaman ng isang tao sa panahon ito ng Biblia ay sinusukat sa dami ng kanyang alagang tupa. No? So, ganyan ang kanilang sukatan ng kayamanan. No? Mas marami kang mga alagang hayop. No? Mas marami kang kahayupan. Hayop ka talaga. So, ibig sabihin talaga, no? Mayaman ka. No? Yan sila, no? Yan ang palatandaan nila nun ng yaman. Okay. Now, sabi dito, habang nandoon, si Jacob naman ay nakipagkwentuhan, tinuntun niya. Ayan, kasi nahanap niya yung kanyang uncle. Sabi niya, kilala niyo ba si Laban na anak ni Nahor? Ayan. No. Kilala niyo ba si Laban na anak ni Nahor? Sa pamamagitan nitong mga bagay nito, nag-trace back si Jacob ng kanya pong ancestry. Yan. So, mapapansin natin na actually, ang mapapangasawa ni Jacob na si Leah at si Rachel ay in a way, dalawang beses na related sa kanya. Yun, ha? Dalawang beses na related sa kanya. Bakit? Okay, tignan natin. Sabi niya, si Nahor ay si Nahor ay anak ni Laban. Anak ni Nahor si Laban. So, kung ito si Nahor, ang anak niya ay si Laban at ang isang anak pa niya ay si Rebecca na at nanay ni Jacob. So dito si Jacob. So unang-una si Jacob related kay Laban at sa mapapangasawa niya sa pamagitan ng kanyang nanay. Uncle niya si Laban. Entonces, si Rachel ay pinsan. Pinsan niya si Rachel. At mas matandang pinsan din niya si Leah. Pero maliban dyan, si Nahor at si Abraham ay magkapatid. So, hindi lamang pinsan ni Jacob, si Rachel at si Leah, kung hindi, kung magkapatid ito. Ito yan na. Sabi ko sa inyo, talagang dikit no? So, bali, mga apo, ito, mga apo itong nag-i-intermarriage. No? So, bakit ganito? Kasi nung panahon yun, ang iniiwasan po nila ay ang pagkakaibay ng ari-arian. Kaya, yun, mas mabuting sila-sila para sa ganon yung ari-arian na hindi lalabas sa angkan. Yan ang dahilan kung bakit ganito yung kanilang sistema ng pagpapakasal. At maliban dito sa Biblia, naging ganito ang sistema ng mga unang patriarka kasi
alalahanin po natin na sa palibot nila